Ito ang ating ating kangkong oh. Ito mo ating kangkong na ganda ng bulaklak oh. Puti-puti ang bulaklak ng ating kangkong. Kaya yan ang kagandahan din ng ng kangkong. Itong garto puti. Labasan tangkay niya ay puti, kaya ang bulaklak niya puti rin. Mayroong isang kangkong na na yung kang Tagalog. Pink naman ang violet yata yun. Violet nga ang ang bulaklak. Itong kasing ganito kapag pabago na ang klima, galing mula sa tag-araw papunta sa taglamig, nag-uumpisa na silang mamulaklak. Kaya dati yan kapag mga naka isang araw, okay, mga 2 buwan, marami ng pantanim na buto ng kangkong. Ito kasi yung klase ng kangkong na ito yung upland kangkong. Ito yung hindi masyadong nangangailangan ng maraming tubig, matatag siya sa kahit na basta yung lupa ay medyo mamasa-masa lang lagi. Siya boys siya. Itong pusa dito. Itong taniman ko dito malimit puntahin ng pusa. Kaya katulad dito yung isa. Ayan, naandyan yung pusa. Ginawa niya ngayon tulugan yun. Ito mo ang ganda. May alas 10 pa yan. May buko na rin yung may buko na rin yung alas 10 mamaya mga alas 10 na yan, bukod na yan. Ganda. May halo siyang bulaklak ng kangkong. Ang lalaki ng kaya nakakatuwa rin itanim yung kangkong. Nakakapagulay ka na may bulaklak ka pa. Ay kinabang din ng pusa. Itong tanimang ito self watering yan. May tatanim pa rin akong gabi. Yan itong gabi kapag kayo merong gabi tapos para may suli na kuwan, pwede ninyong pirasuhin nyo, lagyan nyo lang ng kaunting laman. So dito natin tatanim ito sa ay makakuha nga naman magandang panghukay. Yan dito ang magandang panghukay, medyo malapad-lapad. At saka kagandahan ito, manipis siya manipis yan, kaya magandang panghukay. Pagkatanim ko dito pasingit-singit lang tulad dito. Parang dati dito may tanim na wari ko dito na parang may tanim na ako dito din gabi, pero tanim na natin dito simple. Wala paano malaman kung ito para sigurado ito tatanim natin. Yan, ganyan. Lang akong bagaw tatanim. Simple lang akong magtanim. Yung mga pusang ito kamali-mali.
Kaya itong aking kuwang ito palabas sa styrofoam itong isang taniman dito, ano, ay ano na eh, sira-sira na yung mga tabi. Ugali kasi na yung pusa na ikuskus yung kanilang mga ano, mga kuwan, kuko. Yan. Yan lang, simple lang pagkatanim, tulad ng mga ano, lahat ng mga garto, yung mga biyak-biyak kita mo pagka gartong may ano, yung gabi may sulo. Ang ginawa ko, tinapyas ko yung may sulo, tapos yan ngayon ang ano, tatanim dyan. Itong tatanim dyan. Ito, ganda rin. Eh, labo-labo na sila rito. Labo-labo na. Yan, dito pa isa. Isa ay basang-basa. Kaya maganda yung gatong ano, self-watering. Ano ito? Nakamali-mali na naman yung pusa. Mali-mali ang pusa. Tanim din ako ng bawang dito. Yan. Ito kita bulaklakan din itong ano dito, kangkong dito. Ito yung bunga ng ano, bunga ng kuwan. Yan yan. Yeah. Gaya ng bunga ng ano, ng kangkong. Oh, ito. Yan, kamali-mali lagi ng pusa eh. Mali-mali pusa. Yan dito. Ito natin itanim yung kuwan, ang gabi. Kaganda kasi sa gabi, pati yung ano na yan, yung dahon na gugulay, magandang panggata. Yan ito. Ano, ito mo garto lang oh. Oh, yung may suloy na yan. Oh, yan lagay oh. Yan, yan lang. Tapos may luya tayo dito. Luya. Ito mo. So, ay pinukuko. Itong isa pa nating taniman dito.
Ayaw, yan. Yan, maganda yung ganito pagka tanim mo yung mga ano, yung mga baso-basura. Oh, nakita ko lang yan doon sa may nagtapon doon, kaya kinuha ko, nilagay ko rito. Yan kasi ang gusto ng ano, ng lupa, yung may mga baso-basura na ganyan. Oh, ang dami ng ugat. Kaya pagka ganyan marami ng ugat na nakakalusog yan ng ano, ng lupa. Maraming ugat na ganyan. Kasi pag nabulok ko yun, pati mga ugat na yan, yan ay ano, nagiging fertilizer. Yung tayo ng luya. Sige. This planting of malum this like this. What is the name of this in Hindi? This Salad? in India no have this like this? Onion? Not onion. What is this one? This English taro, but what is in India? What is this in India? I see paper I see, but I don't know. Ayaw forgot what name? Name not one. But because I am not cooking this one. you're not no, eating. But a Filipino too much like this. Oh, Mm. but Taro. good this one. Yeah, good. Ito naman ang aso. Ito mawagay itong mga aso ito. Magkano pa po, makilas na pa pulo. Ito yung mga aso dito na kuha na yan. Aso, pusa. Na kuha na yan. No? Itong mga damo-damo. Itong mga damo ito. Mga malaking tulong niya sa, ano, sa halaman. Kaya kapag pinuputo na ganyan yung damo, ilalagay mo rin dyan para yan ay maging fertilizer din dyan. Ito na naman natin dito ng ano, gabi. Gabi naman dito. Ang ano lang dito, lupa talagang ano, mabato lupa rito. Ito, kita mo sa ilalim, mabato. Mabato. Kaya kailangan talaga kung may bato doon sa ilalim, iasin. Mga tuyo na pala eh. Diba? Tuyo na. Siguro mga dalawang itanim kasi tuyo na eh. Yan. Lagyan ko itong bato sa ibabaw para magkaykay ng ano, ng pusa saka yung mga aso. Magaling kasi magkaykay dyan ng mga pusa at aso. Yan, gustong matulog. Kita niyo itong kuha na to, daming ano, daming basura. Yan yung mga kitchen waste yan, nilalagay ko dyan kasi yan eh kapag ano, nakain na yung mga insekto dyan, magiging ano, fertilizer na yan. Kaya mapapansin nyo,
Ayan yung green na green yung mga ano, green na green yung mga dahon. Ito mo ay green na green. Pagka ganyan green na green, ibig sabihin yung lupa nila ano, marami ng sustansya dahil sa kalalagay niyang mga basura na yan. Maganda nga tingnan yung malinis. Ang problema, ano, wala namang sustansya ang lupa. Ngayon, para magkasustansya yung lupa, kailangan mong bumili ng ano, ng fertilizer at nalagyan mo ng fertilizer. Samantala ito, libre na. Kahit madungis tingnan, pero yan naman ang gustong gusto ng ano, ng halaman. Ibaga ay ganun. Kapag kung sa atin paragang wala yung maganda sa atin, tamo maganda sa atin yung malinis. Ang problema, magastos. Oh, samantala ganito, madungis tingnan, wala namang gastos dahil sa ito, ang kagandahan pa nito, ito yung magiging ano, fertilizer. Oh, pagkain ganyan, laging meron. Kaya yung damo, huwag bubunutin, putulin mo lang yung ano, yung damo. Tapos yung ilagay mo rin diyan. Dahil kasi kapag binunot mo yung damo, di ano, pakunti na ng pakunti ang damo diyan. Oh, hanggang sa wala ka ng pang ano, pinaka palagay diyan sa puno ng halaman na magiging fertilizer. Samantala kung meron, o di putol lang ka ng putol, palaging meron. Kaya itong mga damo yung pinuputol ko, ito naman kahit haltakin mo, kagandahan itong damong ito, kahit haltakin mo ikuan, hindi siya nabubunot hanggang sa kailaliman, kundi ang nangyayari sa kanya ay ano, napuputol lang. Matibay kasi ang ugat nito, itong ugat nito matibay. Yan. Ito, tanong naman tayo dito ng ano, isang gabi. Ano kasi rin ng gabi diyan, dahil kasi yung gabi, ano yan, yung may ano siya, may potassium. Kaya magbibigay siya ng potassium diyan. Sa ano, yung ganitong mga kuwan, tuyo-tuyo, yun yung nilalagay dito, nilalagay niya sa ilalim. Oh, meron pala yung pananim dito. Dito naman natin tanim sa may ano, puno ng kangkong. Galing kasi maraming tanim. Yung gabi magandang ihalo lang sa ano, sa halaman. Kaya ito ba ang kagandahan ng gabi, malalapad ang dahon niya kapag tag-araw. Ano, tulong din sa pinaka ano, bubong ng halaman. Ito naman ay tanim natin dito sa may ano, ay ano parang hindi pwede yan doon. Dapat ito na lang to. Dito. Uy, delikado yun doon. Dito pala. Uy. Ito na lang ito sa tabi. Dahon. Kasi siksikan na rin yung halaman eh. Wala na rin matang.
Kailangan kasi minsan di kailangan itago yung ibang halaman. Tsaka kailangan pag dito, pagka magtatanim, kailangan medyo marami-rami. Nagagawa ng ano, meron ditong nangunguha ng mga tanim. Yan, dito naman tayo magtanim ng isa pang ano, isang luya. Tanggalin na natin ito sa bato. Dito natin itanim ng ano, yung luya. Mabato dito eh. Bato. Mga bato ang ilalim. Tugod ba to? Ano? Yan, okay yan. Tapos di yan. Ay, hindi pa pala. May bato eh. Ano? Kaya mangyayari kapag kung ibabaw yung ano, yung luya. Yan. Oh, kulang kulo sa ano, sa lupa. Lagyan ng ano, ito, mga balot na tuyong mga tuyo. Ganyan ang gusto ng ano, ng luya, yung lalagay mo yung mga tuyo, ganyan mga kahoy na kuwan. Kasi kapag nababa dyan ng tubig, yung katas na yan eh masisusok ng ano, ng luya. Yan. Ganyan. Tapos ilagyan ng tasak-tasak na ganyan para makaiwas sa pusa na yan tumulog. Yan, ayos, nakatanim yung ating luya. Halo-halo sila yan. May tomato. Halo, may malunggay. Meron pang ano, yung upo. Kung makaka-survive yun. May kulitis. Yung buhay na yung kamatis. Na pag ano kasi ng ano yun eh, niyak-iyak ng pusa. Ayan, butot buhay. Yung ano, kulitis. Yung parang may buto yata siya. Pala yun yata ang buto nito. Madali pala siyang ano, ito palang kulitis, madaling kuha na ito pagka na ano, tamo, yan pala madali pala siyang ano, yun pala mga buto na yan, mga itim, ito pala mga itim pala na yan, palang mga buto na yan, bawat isa palang isang buto, kaya pala ito madaling manibol. Kasi yung bumubukas sa dya yung ano na yan, yung pinaka yung holder ng bunga na yan, tapos madali siyang mamata kasi pag nahipa ng hangin, nasagi ng kaunti,
mamatak na ang buto. Yan pala yan. Kaya pala mga nagtataka, din dumami yan. Yung mga kulitis na itong ating itong ating sitaw may yung mga langgam mo. Among ginana ng kuwan ito. Ang ginana naman ng itong kung sitaw na ito ay kuwan. Pagbulaklak. Pagbunga. Tumigil siya ng ng paglaki. Tapos ginana ay pagbulaklak. Kaya ngayon may bulaklak. Bata pa pero may mga bulaklak na. Alang tanggalin ko yung para nakakuha siya ng sikat ng araw. Yung garto mura kasi pa yung kagarto yung kulitis pwede pa yung gulayin. Ito isa magulang na yung kanyang kuha, sayang naman. Ito magulang na, ito magulang na. May tanim din yung alas 10 sa sa ilalim. Tamo may mga nasuli pa uling kulitis doon sa ilalim. Ayun maganda sa sa kulitis. Magandang halaman din yung kulitis. Dito naman sa lugar na ito, itinapon kong ampalaya na palabas yung napatapon ni magulang. Ito yan, nagsuluyan na yung ibang boto. Yan, may kasama rin, may talong. May talong ito eh. Yung isang balonggay dito nabali. Yan na ulit, nasuloy na. Pero nagtanim ako dati dito ng ng buto kasi kaya ako nagtanim diyan ng buto dahil naisip ko baka yung hindi sumulo, hindi magaling na yung meron agad siyang kapalit na na sigurado. Kaya nilagyan ko rin yan ng buto. Nakalimot din ako kanina doon sa may basura na may nagtapon doon ng mga ng tanglad na matanda na. Nakita ko ito sariwa pa yan. Tinanim ko dito. Ayan, tanglad. Ito nabulaklak na rin dito yung yung kangkong dito. Bulaklak. Itong melon natin dito ang wala pa, hindi pa na bulaklak. May naman siya, may buong bulaklak. Hindi pa niya kaya yung init. Tuyo ng tuyo yung kanyang bulaklak. Itong gartong saluyot ang matibay sa init ang bulaklak. Tamo dito yung kangkong may bunga na rin. Ito yung kanyang bunga ito. Yan ito. Yan ito ang kanyang bunga. Yan. Yung pakwan yan matibay din sa init yung kanyang bulaklak. Itong pakwan na ito. Nga lang medyo maliit yung kanyang kanyang tangkay. Talbasa dito sa kung ito kukunti kasi ang sustansyang na hindi yan. Kaya kailangan yan malagyan ng yung meron tong dumi ng ibon. Pagka may oras makuha malagyan. Kaya maganda rin niya pala yung yung pahikap-hikap. Kasi sa hikap ko dun nakakita ng meron pala dun mga tuyo na dumi ng ibon siyang magandang mailagay dyan.
para yung ating pakwan dyan ay ano, lumago. Yung kasing pakwan, ano yan, gusto niya talagang mataba yung kanyang tinatamnan para magbigay siya ng ano, ng malalaking bunga. Pero kapag kayang pakwan yung tinatamnan niya ano, mahinang ano, walang masyadong sustansya yung lupa, di masyado siya nagbibigay ng bunga na malalaki. Kasi hindi gaya nitong gartong mga mga tawag ito, katulad itong saluyot. Yan, kita mo maganda na yung saluyot, tsaka yung mga ano, mga amaranth, kulitis, kangkong. Kahit sila hindi masyadong mataba ang lupa, basta importante sila basa-basa yung lupa, sila gumaganda pa rin. Itong mga melon, pag mahina rin ang tinatamnan, ano, hindi sila nagbibigay ng bunga. Yan, itong mga ano, mga sitaw. Yan, ang kagandahan ng sitaw, minsan kahit di masyadong mataba rin, gumaganda rin sila. Kahit sa mga damuhan ano, mga nasa kuwan ng malalagong damo, gumaganda rin. Basta ang importante dun sa kuwan, medyo basa-basa lagi ang ano, ang lupa. Sila ano, lumalago. Pero itong melon, yung pakwan, yan ay talaga yan ay kailangan mataba ang ano, ang tinatamnan. Itong mga gartong kandul naman, yan kandul, ito kahit di masyado mataba ang kanyang tinatamnan, dahil kasi ang tangkay kasi ng kandul umuugat, kaya na ano, nakakapaghanap siya ng iba't ibang lugar na pagka may naugatan niya doon at maganda, dito siya kukuha ng ano, mga sustansya. Hindi gaya nitong ano, mga melon. Itong melon ito melon at pakwan. Pero kahit paano naman, itong melon dito ay green na green ng ano, ibig sabihin masustansya yung lupa na natatamnan niya, sustansya. Kaya ay ayos pag-asang bumunga. Itong pakwan naman, kailangan talaga ng ano, pero matibay yung kanyang ano, kanyang bulaklak. Kita mo, nakakabuka yung bulaklak. Itong melon ay ano buko pa lang ano, hindi talaga siya makabuka. Hirap siya sa ano, hirap siya sa mainit. Itong pakwan talaga ang ano, kahit na tamo, ayos bulaklak. May nakagandahan naman ng ano, ng pakwan. Ang kailangan lamang mataba yung kanyang tinatamnan. Ito namang ano, ito maganda rin itong parsley o ulasiman. Ano nga lamang, ito napansin ko lang, ito palang parsley may ano, parang may season, tapos na yung kanyang season. Ay na ginagawa sa garto, yung pagkatapos na yung season, ganyan pinuputol lang ganyan yan, para mangyari sa kanya maging ano na lang, fertilizer. Pinuputol, kaya naman yung putol, wag bunot, dahil kasi ang bunot wala na, kaya kailangan putulan ng putol. Tapos ano, susuli uli pag mahaba na, putuli uli, o meron kang ano, pre na fertilizer. Katulad itong damong ito, putol lang na putol, ang tibay yan, tapos lagay ito, lagay dyan sa puno ng halaman. Tibay kasi, pati ang kuwang kahit baltakin mo, hindi siya nabubunot dahil kasi matibay ang kanyang mga ugat. Ang dami kasi, ang haba kasi ng ugat na yung mga damo. Yan yan, may balang na naman
balang na naman. Tinamnan ko rin ng ano, ng tanglad dito. Ito mo yung ito tanglad na, na ano na. Buhay na, nasuloy na. Yung isang tanglad dito, ano ito, no? Mahaba-haba na rin yung ano. Dahon. Kailangan ilabas natin yung dahon na kaya para makadiretso siya ng ano. Yan. Para makahigop siya ng sikat ng araw. Nagkaganda tingnan ng ano ng halaman kapag ka sila malagong ganyan. Ganda tingnan. Kaya maganda yung ano yung ganyan na ano yung halo-halo siya. Kasi kapag ka yung isa ay medyo mahina na o yung iba naman malago, natatakloban niya yung ano yung mahina. Kaya magandang tingnan lagi ang ano ang halaman. Kaya maganda yung ganyan yung maraming klase sa isang kawan. Tsaka yung maraming klase ang ano mayabong siyang tingnan, mayabong. Tsaka ganda rin din ng ano ang bulaklak ng ating kangkong yan, no? Yan. Ang ganda. Dito halo-halo din ang talam ko dito. Ang alam mo ito yung paslen dito ano. Tapos na yung kanyang season. Kaya pagkagarto kailangan pinuputol ng putol para sila maging ano maging fertilizer na. Fertilizer na sila diyan. Tapos yan naman susuli uli. Tapos pagka malago na uli, putol na uli. Di ang fertilizer mo diyan sa iyong halaman yan, tuloy-tuloy. Agad-agad pa niyan, ano, libre. Kasi naman sa bibili ka pa ng ano ng fertilizer. Kaya kailangan sa paghahalaman dapat habang natagal ano, sa patipid. Kasi mahirap yung halimbawa maghahalaman tayo tapos yung ating halaman habang natagal ano, sa paggastos maano yun, hindi maganda yung ganyan. Kailangan sa patipid. Dahil pala rito ano mga buto ng ano ng tawag dito ang palaya. Kailangan pagkagarto ilagay natin sa talagang dapat sa lupa, ihukoy-hukoy natin ng kaunti. Yan. Dito pa yung iba kasi pagka ganyang nasa ibabaw siya ng ano, hindi siya makakatubo. Yan, kahit nakapatong lang gaya paano siya makatubo. Kasi kapag kaldi yan sa ano yung nasa ibabaw na kuwan hindi makakatubo yan. Pero hindi yan sa ano
Ang buto ng ampalaya, oh. Yung mga tinapon ko pala ng ano eh. Kinain na ng insekto yung ano nila, mga katawan. Hindi, kagandahan yung buto, hindi kinakain ng insekto. Ang insekto matalino. Parang nga naman may sisibol, eh kung kakainin niya yung buto, di wala nang sisibol. Kaya ang gawa niya, hindi niya kinakain. Para alam may sisibol. Mahusay, matalinaw. Yan pala yung ang ano, ang buto ng kawan. Hanap pa tayo dito at baka meron pa diyan. Eh wala na. Yun, yan pala ang ano, nagtapon dito ng ano, plastic. Kaya kadaming mga ano, yung mga maliliit na insekto. Oh, yan ang kumakain yan. Para tapos ano sila, idudumi nila. Yun yung dumi nila, yun ang magiging ano, fertilizer. Kaya ang gayari, dapat laging lalagyan sila ng ano, ng gayang mga nabubulok para palagi silang may pagkain. Kasi sige, salamat.